Dito na ako sa baba, sir. Ito na po yung pinaka landing mismo ng kanal natin pang galing sa taas. Men, yun ba yun? Ayun po yung sinasabi ni Kuya Nuna na nabababawa ko para malapit, para mas maipaliwanag ko sa inyo ng maayos. Yan, dito na ako, sir. Uy. Bali, pag bumabagyo kasi o kaya malakas ang ulan, yung nangagaling tubig dun sa taas, dito bumabaybay pala sa gilid ng riprap. Kaya ako po pinakita sa inyo. Kasi yung riprap natin, itong gilid, unti-unti pong nauukay yung lupa. Hindi po pala nakabaon yung riprap dito, nakapatong lang dun sa slope ng lupa dati. Kung maalala nyo dati yung lupa dito na pinagsunugan. Ha? Kaya nga. Pag lininis natin yan, tayo ang pagbibintang. Lininis kasi, kaya nauka. Sabihin nilinis kaya na yun. Alam mo men, pag lininis yan, diretso doon namin, no? Diretso doon, Oo. sabihin nun. Baka daw po kasi pag nilinis ni Kuya no, magalit daw si Pogi. Kasi sabihin kaya nagkauka kasi nilinis. Ha? Linisin ko kayo yung grid hanggang sa Pwede naman yan. para makita yung lift natin. Oo. Baka, men, sasabihin yan ni Pogi, kaya yung bumagsak dahil lininis. Nawawala ng damo. Sa ngayon Tagaraw, sir, wala kasing problema pa to, pero sa tag-ulan to maaring madagdagan yung problema niya. Saka hindi naman natin hihintayin na lumala pa yung problema, kaya namin pinakita sa inyo para masolusyonan lang. Nung yung buhos mismo sa ilalim niyan hindi po nakabaon yung riprap natin dun sa lupa. Kaya ang problema nung nahukay yung lupa na nakapatong, kasi malambot lang yung lupa yun, naalala ko noon Ang nangyayari po pag inaagusan ng tubig, unti-unti na uka, kaya lumitaw na yung pinakagilid. Sa tansya ko, sir, nasa kalating di pa yung nahukay. Kasi yung kuha ko na yung zoom, pag nilayo ko yan. Nakikita ko kung solusyon dyan, kasi kung mapapansin nyo dito sa kinakatayan ko, wala pong riprap na nakabalagbag dito na pwedeng sasalo ng mga lupa dito sa kinakatayuan ko. Kung malalagyan po natin, kasi sa kabila mapapansin nyo, sir, mababa lang yung nilagay na riprap, pang ano lang talaga sa tubig sa kanal, pero wala po siyang matino na riprap, lalo na dito sa kabila na nakalagay. May napapansin ako dito, bababa ako dun sa baba. Ang nilagay lang po, hindi po na riprapan, sandbagging lang. Kaya ayan po ang naging epekto. I-post ko muna, sir, kasi mahirap bumaba. Ayan, sir, yung sinasabi ko na sandbagging na nilagay dito, ito pa yung sako. Kaso yung problema po, pati yung sako saka yung lupa na durog na, kaya ganyan. Kung malalagyan po natin ng saluyan na riprap dito, kahit 5 metro yung taas o 4 na metro mula dito sa landing,
masasalaw yung lupa, mabibigyan nun ng protection tong mataas natin na riprap. Kasi kung mapapansin nyo mula dito sa taas, kahit si Kuya no napapansin din, lumubuho yung nasa gitna. Mas nakapasok ko itong hinahawakan ko ngayon, itong nasa ilalim, mula sa taas ko, sa tansya ko mga nasa 6 to 7 feet. Pagdating ko sa 7 feet nyan, parang lulubo. Mahirap po kasi ipaliwanag pag nasa video lang eh. Mas makikita nyo po sana sa actual. Pagdating ko ng 7 feet pataas, mapapansin po yung parang nakalobo sa gitna. Kaya kung ihinaw yung sa baba nito, baka maapektuhan po yung riprap. Masasayang lang po yung pinundisyon nyo dito na patibay. Makaapekto pa sa mga susunod na project yan, kaya pinakita lang po namin sa inyo. Ito yung nilinisan nyo kahapon, tapos mapapansin nyo kitang kita sa baba. May propose din sana ako sir na dapat may hagdan din dito pababa eh. Unang una, pag naglilinis tayo ng kanal, dapat may dinadaanan tayo na matino, hindi tayo gagapang-gapang kagaya nito. Pangalawa po, pag nag-set up si Kuya no dito ng palapala, kahit sino ang bababa, mas magkakaroon no ng access. Kasi sa ngayon no, gumagapang-gapang lang kami dito sa bundok. Bali yun yung video natin sir ngayong araw. Kunan ko lang uli ng video itong dinaanan ko kanina, kasi nawala eh. Yan po yung way pataas. Ito na yung bagong way pababa. Kuha na lang po uli ako ng video bukas ng umaga para sa update ng linis ni Kuya no.